Hello ka-umami! Kare-kare naman ang ating lulutuin ngayon at isa po ito sa paborito ng aking asawa na lutong Pinoy. Ang kadalasang ginagamit ko ay paa ng baboy, crispy pork belly at buntot ng baka or oxtail at ngayon lang po siya makakatikim ng beef tripe. Kaya naman, meron tayo ditong 2 kilong beef tripe. Papakuluan ko muna ng 10 minutes sa malakas na apoy pagkatapos ay hahanguin at huhugasan. Ginagawa natin ito para naman masigurado na malinis yung ating beef tripe at mabawasan yung hindi magandang amoy. At para na rin mas madali natin itong mai-slice. At bago ko hiwain, magpapakulo na tayo ng tubig na siyang magiging sabaw natin. At yung pag-slice natin ay medyo lakihan lang dahil liliit po ito habang pinapakuluan natin. Matagal natin itong papakuluan kaya naman umaga pa lang ay ginagawa ko na. Pero kung gusto nyo naman na mas liitan pa yung hiwa ng inyong beef tripe ay pwede naman. Mas mafe-feel ko kasi na beef tripe yung ating inuulam kapag medyo malalaki at kitang-kita sa ating pag-plating. Inilagay ko na sa ating kaserola na pinagpapakuluan natin ng tubig at 2 oras po natin itong papakuluan. Maglalagay naman tayo ng sibuyas bawang, paminta at laurel para naman bumango lalo yung ating beef tripe. Pagkatapos ng 2 oras na pagpapakulo sa mahinang apoy, hahanguin na natin ito at iset aside muna. Dito sa Thailand, maraming iba't ibang klase ng gulay pero wala sila nitong ganitong klase ng pechay. Kaya naman nagtatanim talaga ako ng buto na galing pa dyan sa atin sa Pilipinas. Para ito sa ating kare-kare, sa mga pochero at ganun na rin sa paborito kong buro. Hinugasan ko lang at iset aside muna. Meron din tayong talong, sitaw, puso ng saging, bawang at sibuyas na panggigisa. Magigisa tayo ng bawang, sibuyas at meron tayong bagoong alamang na luto na. Gisado na rin ito at meron kasamang pork belly at gigisahin ulit natin para naman lalong bumango dahil galing po ito sa ref ng matagal na. Nagbawas ako ng bawang at sibuyas, mamaya natin yun ibabalik. Tutustahin lang muna natin itong ating bagoong alamang para mas lalong sumarap yung ating sausawan. Galing din po sa Pilipinas ang ganitong bagoong alamang dahil iba po ang bagoong alamang nila dito. Ibinalik ko na yung ibinawas natin na bawang at sibuyas kanina at nakapag-set aside na rin tayo ng bagoong alamang na sasawsawan natin mamaya. Itong ating peanut butter ay homemade din po natin. Kung gusto nyo makita kung paano ko ginagawa ang homemade peanut butter na super creamy at walang halong mantika. Yes po, no oil ang ating peanut butter. Scroll nyo lang po sa ating mga videos. Makikita nyo po ang homemade peanut butter, no oil added. Naglagay din tayo dito ng pork cubes. At parang sasangkutsahin muna natin yung ating peanut butter para mas lalong mabango at para mas lalong malapot yung ating sauce. Pagkatapos ay naglagay ako ng malinis na tubig, kaunti lang muna. Naglagay din ako ng roasted glutinous rice na giniling ko na, pampalapot at pampabango. Halu-haluin ko lang hanggang sa magkahalo-halo at ibabalik natin yung sabaw na pinagpakuluan natin sa ating beef tripe ng 2 oras. Sinala ko lang dyan yung mga paminta, laurel at yung mga sibuyas. Pagkatapos ay maglalagay tayo ng annatto seed na ibinabad na natin sa tubig at kukuhanin natin yung tubig na pinagbabaran natin. Ihahalo na natin sa ating peanut butter sauce
At kapag kumulo na, ilalagay na natin o ibabalik yung ating beef tripe. Papakuluan natin ito saglit hanggang sa lumapot yung ating sauce, yung lapot na gusto natin, at para na rin magkalasa palalo yung ating beef tripe. Gusto ko nang hindi masyadong malapot dahil kapag lumalamig ito ay natutuyo siya. So kung mapapansin nyo, parang medyo masabaw lang. Pero mamaya mag-o-okay yan. Magba-blanch na tayo ng ating mga gulay. Unahin ko na ang sitaw. Yung tubig na pinagpapakuluan natin, nilagyan ko ng asin para hindi mangitim at magkalasa din yung ating mga gulay. Ito namang puso ng saging ay ibababad natin sa tubig na merong lime. Sa ganyang paraan ay hindi po gaanong mangingitim yung ating puso ng saging, lalong-lalo na kapag katulad nyo ako na kapag nagsuserve ng kare-kare ay nakahiwalay ang gulay. Yes po, inihihiwalay ko talaga ang mga gulay para mas maganda yung plating, para naman matansya natin kung gaano lang ka raming gulay yung isuserve natin, at para mapili ng ating mga papakainin kung alin lang yung gusto nilang kaining gulay. Hiniwa ko na agad-agad yung puso ng saging at ibababa dito sa ating tubig na merong lime. Ibababad natin itong mabuti o matagal para hindi siya mangitim. Kaso minadali ko na ho dito dahil bumabagyo na. So inilagay ko na agad sa kumukulong tubig. At dito hindi naman siya super nangitim, medyo lang. At ibablanch lang natin ito kaunti. Dito ay nagmamadali na po ako dahil nga uulan na, sobrang dilim na at napakalalakas ng hangin. Sa talong naman, mas masarap ang kare-kare kapag pinirito yung talong. Lalong nagmamatch ito sa ating peanut butter sauce at sa ating bagoong alamang. At dito sa Thailand, bihira lang makatagpo ng talong na mahaba na katulad sa atin. Mabuti na lang mayroong nabibiling mga ganito sa mga grocery store at mas masarap ito at mas mabango kumpara sa ating purple na talong. Ready na ang ating mga gulay at magpo-plating na tayo. Ito talaga yung purpose kaya inihihiwalay ko yung mga gulay para mapaganda natin yung plating at para maiwasan natin yung mapapanis. So ayan, paborito nyo rin ba ang kare-kare? Subukan nyo po sa susunod ang beef tripe at ganitong paraan ng pagluluto. Paki-share po ang video kung nagustuhan. Paki-comment kung ano pong masasabi nyo at kung taga saan kayo. At maraming salamat sa laging panonood at pagsubaybay ng aking mga videos. Till next time!